Ako si Daniel, hindi nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Maglilinis nga lang din sana pala ako ng paso dito at nakita ko yung aso ng kapitbahay namin na nandito sa harap ng bahay namin at siguro yung nauuhaw. Minsan nga din ay nakikita ko yung aso ng kapitbahay namin na nandito sa labas ng bahay nila at minsan din kasi ay nakakawala. Hinugasan ko na nga rin pala itong paso na nakita ko dito sa may gilid ng bahay namin at lalagyan ko na lang din ng halaman na ilalagay ko sa may pintuan namin. Ito ang mga nakaraang araw talaga, yung mga nag-uulan na at hindi kagaya ng mga nakaraang araw na talagang napakainit. Nangihinayang rin naman ako dito sa paso kung itatapon ko lang kaya dito ko na lang din muna ilalagay at lalagyan ko na lang din ng halaman namin dito. Saka ako na nga lang din pala ililipat pag may nakita na ako magandang lagayan. Ito nga palang halaman ko dito, itatanggalin ko na at medyo natutuyo na din talaga yung dahon. Halos hindi na rin kasi naiinitan dito sa may loob ng bahay namin kaya inilabas ko na lang din muna dito at para kahit papano man ay mainitan. Binuksan ko na nga rin pala yung binili kong pakainan kay Dio at ayaw niyang kumain sa pakainan niya at ewan ko ba kung bakit. Naubusan rin pala sila ng panlagay sa patet rin niya kaya inorderan ko na lang din muna at hinugasan ko na lang din muna yung pakainan niya at para gamitin ko na sa kanya. Mas maganda na rin kasi yung bago gamitin ay hugasan na lang din muna para kahit papano man ay walang dumi. Kitang-kita naman talaga kay Dio na napaka-excited niya sa pagkain niya. Talaga namang kinain niya agad yung dog food nung nilagay ko. Nakabili nga lang din pala ako ng ilang pirasong talong at inihaw ko na lang din, itutorta ko na lang din. Medyo halos kasi ang jowa ko daw ay nananawa na sa manok at baboy kaya sabi ng jowa ko ay gulay na lang din muna siya na tortang talong daw. Pumili na lang nga lang din talaga ako ng magandang talong at minsan din kasi ang nabibili ko ay talaga namang hindi mapakinabangan at may uod sa loob. Nilagyan ko na nga rin pala ng kaunting asin at saka magic sarap at hinalo-halo ko lang dito sa ginahit kong bawang at sibuyas. Nung medyo malamig na nga pala itong inihaw kong talong ay tinanggalan ko na nga ng balat at medyo may kahirapan din kasing tanggalan. Medyo nga halos napasunog na yung ihaw ko at nakalimutan ko at may inasikaso kasi ako sa labas ng bahay. Medyo nga halos ako nahihirapang magtanggal at hindi naman kadalasan talaga nagluluto ako ng ganito at napakabihira lang din pag gusto ng jowa ko. Talaga naman pagkabalat ko ng talong ay talaga namang hiniwa ko pa sa gitna at tininan ko at baka mamay may uod. Mabilis ko lang din naman siyang naluto at hindi naman ganun katagalan ding maluto ang talong at naiihaw ko na rin kasi. Naubusan na rin pala kami ng toothbrush kaya nag-order na lang din ako ng medyo madami at para kahit papano naman ay may stock kami dito sa bahay. Madalas din kasi kaming umaalis at minsan din talaga yung dala namin toothbrush ay naiiwan kaya madami na lang din yung binili ko para may stock kami dito. Habang nagluluto pala ako dito sa loob ng bahay, biglang tinanggal yung puno dito sa may labas bahay namin at napakalago na at bawal daw kasi lumaki yung puno. Mga tuyo na nga rin pala itong nilabang kong tuwalya kaya sinilong ko na lang din at tinikluban ko na at para kahit papano man hindi magabukan sa labas bahay namin. Medyo may karamihan na nga rin talaga yung stock kong panligo namin at bumili ako ng mga nakaraang araw at halos wala na rin kasi kaming stock na towel. Ito ang mga nakaraang araw talaga ay nag-uulan na at mahirap na rin kasi magpatuyo kaya dinamihan ko na lang din ang bili. Simula din talaga na lumipat ako dito at nasa 5 taon na hindi pa rin kasi ako nakakabili ng washing kaya mahirap din talagang maglaba. Eto nga at pagkatapos ko magtiklop ay talaga namang itong si Dear ay napakalikot at nilalaro ko dito sa may labas ng kulungan niya. Medyo nga halos nag-aalala ako kay Dear nasa 10 buwan na ay hindi pa nireregla. Napakarami ko na rin kasing naalaga ang puppet. Ngayon lang din talaga ako nagtataka at bakit napakatagal niyang reglahin. Hapunan nga lang din pala ay pumunta ako sa clinic namin at ginagawa pala itong CR dito sa may clinic namin at hindi ko alam. Nag-day off din kasi yung mga tauhan namin kaya kami na lang muna nagbabantay dito sa binyan. Sabi ko nga sa jowa ko ay bago kayo pumunta ng clinic ay kumain na lang din muna kami para kahit papaano man ay hindi na kami aalis dun sa spa. Medyo mahirap din kasi maghanap ng bilihan ng pagkain pag hinapon na doon kaya sabi ko sa jowa ko bago kami pumunta ay kakain na lang din muna kami dito. Umuna na nga rin palang umalis yung tao namin at sabi ko iiwan na lang yung susi dun sa may labas at kami na lang din yung kukuha. Medyo halos mabilis lang din naman kaming kumain at may kalapitan lang din naman ito. Dumaan na lang din pala ako dito sa paggawa ng sasakyan at wala na rin kasing ilaw yung sasakyan ko kaya pinapalitan ko na lang din muna. Napansin ko kasi nung mga nakaraang araw talaga ay pundi na yung bumbilya kaya sabi ko sa jowa ko ay dumaan na lang muna kami dito at magpapapalit kami at mahirap na at baka mamay mahuli pa kami. Madalas talaga pag may problema sa sasakyan ko ay dito ko talaga dinadala at halos sila rin naman yung gumagawa ng sasakyan ko pag may nasisira. Medyo halos nga may kalayuan lang din talaga dito sa bahay namin kaya sabi ko sa jowa ko ay dumaan na kami dito at para isang punta na lang din. Pagkatapos naman namin dito magpagawa ay didiretso na kami sa clinic para magbantay. Nasa 2 bumbilya lang din naman yung pundi kaya sabi ko ay kuya ay lahat ipalitan na para kahit papaano naman ay maayos na. Minsan din talaga ay bigla kami napapapunta ng Manila at mahirap nang mahuli doon. Kinagabihan nga din pala ay medyo nauhaw ako at sabi ko sa jowa ko bibili na lang din muna ako ng mainom dito sa may labas ng clinic namin. Buti na nga lang din ang pagpunta ko dito sa may coffee shop na to ay bukas pa at nasa alas 9 na to ng gabi. Habang nakaupo ako dito sa may upuan ay bigla sumampa sa akin tong pusa at feeling close sa akin. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!